10 taon na ang nakalipas magmula nang makahanap ng gamot sa sakit na naging pinakamalaking banta sa sangkatauhan. 10 taon nang namumuhay ang mga tao sa kapayapaan. Tapos na ang paghahasik ng takot ng necrovirus sa sangkatauhan para sa mga survivor nito. Pero, posible kayang magbalik ito? Kung muli nga itong bumalik, magagamot din kaya agad nila ito? O babalik ito na may kakaiba ng lakas? Maging parehas pa din kaya ang mga sintomas nito? O mas matindi na? Paano ito kokontrolin at lalabanan ng sangkatauhan? Sampung taon na ang nakalipas magmula nang makahanap ng gamot sa sakit na naging pinakamalaking banta sa sangkatauhan. 10 taon nang namumuhay ang mga tao sa kapayapaan. Tapos na ang paghahasik ng takot ng necrovirus sa sangkatauhan para sa mga survivor nito. Pero, posible kayang magbalik ito? Kung muli nga itong bumalik, magagamot din kaya agad nila ito? O babalik ito na may kakaiba ng lakas? Maging parehas pa din kaya ang mga sintomas nito? O mas matindi na? Paano ito kokontrolin at lalabanan ng sangkatauhan? Relax ka lang. Okay pa naman tayo. Sabi nito sa kanya. At saka pa lamang napagtanto ni Rice na nakahawak na pala si Christine sa kamay niya kung nasaan ang crowbar. Hindi malaman ni Rice kung paano, pero kumalma siya sa ginawa ni Christine. Ngumiti na lamang siya dito. Pumikit at huminga ng malalim at pinakalma ang sarili. Nakatingin lang si Randy habang paalis na ang mga kasama. Hindi siya mapakali. Bakit ba kasi hindi niya pinilit na pigilan si Rice? Dahil doon, mukhang alanganin ang chance nilang makasurvive sa nangyayaring ito. Nailak ko na yung gate. Safe naman silang nakaalis. Sabi ni Zach pagkasara ng pinto. Agad namang pumunta si Randy dito. At saka yumakap ng mahigpit. Naiinis ako, Zach. Dapat talaga hindi na sila tumuloy. Tayo ang mapapahamak nito, sabi ni Randy habang nakayakap nakasandal ang ulo nito sa balikat ni Zach. Nayakap naman itong pabalik ni Zach at hinimas-himas ang ulo ni Randy. Pinapakalma ito. Alam ko, pero wala tayong magagawa. Sila ang pumili nun at kasama sa misyon mo na hindi sila pakialaman. Sabi ni Zach. Pero kababata ako siya eh. Siyempre gusto ko pa rin namang iligtas siya. Sabi ni Randy. Kahit nasabihin nating wala siyang maalala, alam ko ang pinagdaanan niya. Isa siya sa mga susi sa pandemyang ito. At siguro naman, napansin mo din kung paano niyang pinatay ang mga infected sa labas kanina. Dagdag pa niya. Nagulat din ako sa nangyari. Hindi ko expected na hindi pala exaggerated yung mga sinasabi mo. Sabi ni Zach. Hunter si Rice. Hindi talaga siya kasing level nating mga normal na tao lang.
Pero ngayon na hindi natin siya kasama, mas maliit ang tsansa na makasurvive tayo. Hindi din ako mapapakali nito kung hindi ko alam ang kalagayan niya, sabi ni Randy. Gusto mo bang sumunod sa kanila? Aya naman ni Zach. Paano naman ang misyon mo? Tanong ni Randy na umalis na sa pagkakayakap. Secured ko na ang objective ko. For extraction na lang. May mga surveillance camera din akong naka-install sa lugar ng target. Isisend ko na lang ang details sa HQ para sila na lang din ang mag-extract. Pwede ko namang sabihin na kailangan mo ng backup for your mission. Since mas importante naman ang Project Hunter kumpara sa mission ko. Paliwanag ni Zach. Thank you, sabi ni Randy. Ayusin ko ng mga gamit natin. Susunod tayo sa kanila. Nilagyan mo naman ng tracking device yung sasakyan nila, di ba? Dugtong pa niya. Yeah, hindi pa sila nakakalayo. Sabi naman ni Zach. Binabagtas nila noon ang rutang sinasabi ni Fernan. Hindi alam ni Rice kung saan ito. At malaki ang posibilidad noon dahil hindi naman siya mahilig magpunta sa kung saan-saan. Kaya hindi talaga siya pamilyar sa maraming lugar. Sa nakikita niya sa lugar, ay may mahabang kalsada ito na may iilang malalaking gusali na matatanaw sa di kalayuan. Isa itong malawak na property na balak pa lamang sigurong patayuan ng mga gusali. Sa natatanaw niya ay puno ito ng mga maliliit na damo na nagkalat naman sa mabuhangin at tuyong lupa. Ang iilang mga gusali na nadadaanan nila ay mukhang mga mall o di kaya ay mga apartment na sarado pa o di kaya naman ay hindi pa natatapos gawin. Kahit may iilang mga kotse o mga bangkay ang nasa daan ay hindi naman ito nagiging hadlang para makadaan ang sasakyan nila Rice. Mag-iisang oras na silang bumabiyahe nang may makita silang kumpol ng mga kotse sa magkabilang gilid ng daan. Mga sira ang mga ito at tila galing sa mga banggaan na itinabi lamang para makadaan ang mga kotse sa kalsada. Ang problema lamang ay napakakipot ng daraanan. Nagmistulang gate ang mga sirang kotse na ito upang limitahan ang mga daraan na kotse. Nang makalapit pa sila, ay may nakita silang babae na malapit sa mga kumpol ng sasakyan. Itinaas nito ang mga kamay at tila kinukuha ang atensyon nila. Guys, nakikita nyo rin yung nakikita ko, di ba? Sabi ni Fernan. Sumang-ayon naman ang mga kasama niya. Matagal na akong walang nakikitang ibang tao, kaya akala ko tayo lang ang mga survivors. Akala ko nag-hallucinate lang ako. Dagdag pa ni Fernan. Tinitigan ng maigi ni Rice ang babae. Parang nasa mga 30 na ang edad nito. Napansin din niya na malaki ang tiyan ng babae. Yung laki ng tiyan na hindi naaayon sa katawan nito. Buntis? Patanong na sabi ni Christine. Nang tignan ni Rice ang katabi, ay nakita niyang may halong pagtataka ang mukha nito. Parang hindi makapaniwala sa nakikita. Tinignan ulit ni Rice ang babae at napansin na parang may mali nga dito. Hindi niya mawaring kung ano, ngunit para talagang may hindi tama. Nasundan ang kaisipang ito ng masamang pakiramdam. Yun bang parang may hindi magandang mangyayari? Pilit na hinanap ni Rice ang pinanggagalingan ng pakiramdam niyang ito. Pero kahit saan siya tumingin, ay hindi niya ito makita. Papalapit na sila ng papalapit sa babaeng humarang sa daraanan. Para nga parahin sana sila. Lalong tumindi ang hindi magandang nararamdaman ni Rice. Humigpit ang hawak niya sa crowbar. At ang isang kamay naman niya ay inilabas ang pistol na hawak.
Saka naman nagsalita si Christine. Hindi buntis ang babaeng yan. Nagpapanggap lang siya. Sabi nito habang matalim ang titig sa babae. Ha? Paano mo naman nasabi? Tanong naman ni Jade sa kanya. Yung damit niya. Fernan, itigil mo ang sasakyan. Dalian at seryosong sabi ni Rice. Sabay hinawakan ang baril ng mahigpit at natural na pinihit ang safety nito. Ibinaba niya ang bintana sa tabi niya at saka inilabas ang kalahating katawan upang maiasinta ng maayos ang baril. Unti-unti namang bumagal ang sasakyan nila hanggang sa tuluyan itong huminto. Tumabi ka! Huwag kang lalapit! Sabihan mo yung mga kasama mo na lumabas. Bilang ko na kung ilan kayo at kung kulang ang mga taong lalabas. Sigaw ni Rice habang nakatutok ang baril sa kunwaring buntis na babae na nasa 5 metro na lamang ang layo sa kanila. Agad na nahintakutan ang babae sa inasal ni Rice. Mukhang binata lamang ito na hindi lalagpas 20 anyos ang edad. Ngunit hindi niya maipaliwanag ang takot na nararamdaman niya ngayon. Dahil ba sa baril na hawak nito? Kaya ba talaga nitong pumatay ng tao? Lalo na't babae at buntis pa sa paningin nito. Kahit nagkandaletse-letse na ang mundo, ay imposible pa rin na magawa iyon ng isang bata. Iwinaglit ng babae ang takot nito at nagpanggap pang nanghihingi ng tulong. Parang awa niyo na po. Hindi ako masamang tao. Kailangan ko lang po talaga ng tulong niyo. Pagmamakaawa niya na may kasama pang pagluha. Tumagilid ito at tumuro sa lugar kung nasaan ang mga kotse. Ang mga anak ko po at asawa ay malapit lang doon. Hindi sila makatayo. At dahil po sa kalagayan ko ay hirap din akong tulungan Hindi na natapos pa ng babae ang sasabihin niya nang maramdaman niyang pumutok ang lobong nakatape sa kanyang tiyan. Kasabay nito ang malakas na tunog ng putok ng baril at maliit na pagsabog sa semento sa gilid niya. 1 metro lamang ang layo sa mga paa niya. Inasinta at pinaputok ni Rice ang baril sa babae. Nang masiguradong ang lumulobong tiyan lamang nito ang kanyang matatamaan at hindi ang kahit na anong parte ng katawan nito. Dahil dito ay napatunayan nilang tama si Christine at totoo ang hawak niyang baril. Naiparating din niya sa babae at sa mga kasamahan nito na hindi siya nagbibiro. At dahil na rin sa ipinamalas niyang galing sa paggamit ng baril, ay masasabi ding kayang-kaya ni Rice na tamaan ang mga noo nila kung gugustuhin lamang ng lalaki. Natigilan ang babae sa sinasabi nito at naistatwa siya sa kanyang kinatatayuan. Agad namang nagsilabas ang mga taong nagtatago sa kumpulan ng mga sasakyan. Nakataas ang mga kamay at ang ilan pa nga ay mga nanginginig ang mga tuhod. Nasisipa pa ng ilan ang kanilang mga 2x2 na dala at ilang maninipis na bakal na nagsihulog sa sahig nung lumabas sila sa kanilang tinataguan. Sa tingin ni Rice, ay yun ang mga gamit nilang armas. 5 mga lalaki at 3 mga babae ang lumabas. 9 silang lahat kung isasama pa ang babaeng nagpapanggap na buntis. Mukha din silang hindi nagkakalayo sa edad. Bukod sa isang babae na humigit kumulang 20 anyos pa lamang ang edad kung hindi nagkakamali ng tansya si Rice. Hindi binago ni Rice ang ekspresyon ng kanyang mukha. At patuloy pa ding itinutok ang baril sa babaeng nasa harapan nila. Gusto kong malaman kung makakadaan kami ng maayos bago kayo tumabi at umalis sa daan. Masisiguro mo ba sa akin yon? Tanong niya sa babae. Mark, padaanin mo na sila. Sigaw ng babae. Pero ate, sagot naman ang pinakamatangkad na lalaki sa grupo. Gawin mo na lang.
Sigaw nito pabalik at agad namang kumilos ang lalaking matangkad papunta sa daanan. Nagtanggal ito ng iilang mga kontrapsyon at may pinulot na iilang mga bagay na nakakalat sa sahig, na sa tingin ni Rice ay mga modified na pako ang mga nakakalat na yon para ma-flat ang gulong ng sasakyan na dadaan dito. Nang makitang maayos na ang daan nila, sinabihan ni Rice ang mga taong nasa harapan nila na magsitabi at pinaabante na kay Fernan ang sasakyan. Dahan-dahang umandar at dumaan sa gate sila Rice habang nakatutok pa rin ang barel sa mga taong nakataas ang mga kamay. Maayos naman silang nakadaan, pero bago pa sila tuluyang makalayo ay pinatigil ni Jade ang sasakyan. Lumabas ito at nag-iwan ng isang plastic bag na naglalaman ng mga iilang canned goods, Tetra Pak na juice at mga snack bars. Nag-iwan din siya ng ilang litro ng tubig kasama nito. Sinigurado niyang nakita ng mga tao kanina ang ginawa niya at ang mga iniwan niya sa daan bago siya dali-daling bumalik ng sasakyan at nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay.